Yung interview po nito ni, Karen Davila kay Senator Bato, pinag-uusapan po nila yung kaso ni De Lima 'no, unahin na natin 'to. Alam niyo po, 'wag niyo pong baguhin yung kasaysayan, yung nangyari na mahirap po yan na baguhin, 'di po ba? 'Wag niyo pong baguhin 'no, na ipapabor ninyo parang inapi 'no. Tandaan po ninyo eto pong si Leila De Lima hindi po simpleng tao 'yan. Siya po ay magaling na abogado. In fact, siya po ay naging DOJ, DOJ secretary po 'yan. Kaya po kung siya po ay nakulong, 'wag niyo pong baliktarin ngayon na pinakulong dahil kalaban ng pamahalaan. Hindi po. Kung lahat ng kalaban ni Duterte pinakulong, di dapat nakakulong si Trillanes, nakakulong si Leni, nakakulong sino pa ba? Yung mga lumalaban, sila Drilon, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros. Hindi po totoo yung mga sinasabi nyo. Yan, pinangatawanan po ni Bato. Kaya nakulong si Leila De Lima, may warrant of arrest, at yung warrant of arrest dahil matatag po. Marami po siyang testigo laban sa kanya. No? Wag po nating parang parang aping-api. Si Leila De Lima po, nasaksi, alam po natin yung kaso diyan eh. Alam po natin na yung kinaso dyan kay Leila De Lima kung sino yung mga testigo laban sa kanya. Naka-live pa nga po yung congressional hearing na pinagtatawanan siya ng mga congressman. Dahil sa yung kay Jonel. Oh, Jonel. Tapos parang Badong, matatag pala eh. Marami palang testigo, bakit nakalaya na si De Lima? Nagbaliktaran yung mga testigo. Yun nga, dun nga po ako nagtataka eh. Kung bumaliktad ang testigo at wala lang, pwede pala yung ganun. Di po ba? Kasi kung totoo po na walang kasalanan si De Lima at ang dahilan ng kanyang pagkakakulong ng 7 taon, pinagmamalaki, na pag-usapan lang natin dahil si Karen Davila ini-insist na mukhang pinaamin niya si Bato de la Rosa na may mali o nagkamali sila. Hindi po nagkamali. May warrant of arrest. Merong ikinaso sa kanya. Ito po mga pinagtataka ko, no? Kung yung merong false accusation sa kanya, yung mga testigo, at siya po ay nakulong ng 7 taon, kung pinangangakam pa rin nila na wala talaga siyang kasalanan, bakit hindi niya idemanda yung mga nag-akusa sa kanya na naging dahilan ng kanyang, yung mga bumaliktad, perjury po yun. Kung bumaliktad na sila ngayon, kaya nakalaya si De Lima, meron silang ginawa kaya nakulong si De Lima. Di ba? Bakit po hindi dinidemanda ni De Lima? Yun yung problema eh. Sila, nameke sila ng sinumpaang salaysay, kaya nakulong si De Lima. Kung susundan natin yung sinasabi ngayon nito nila De Lima, nameke itong mga tumestigo sa kanya ng sinumpaang salaysay. Bakit hindi mo ipakulong kung nameke? Perjury. Para makita ng tao na na hindi nyo yan pinabaliktad o kung ano pa man. O may kasunduan kayo. Sila ang dahilan kung bakit ka nakulong tapos wala lang. Parang ang hirap naman paniwalaan yun. Now, in 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. Talaga naman, shit happens. There Pero are times. tama ba yun na sabihin yun? I don't know anong context na gustong palabasin niyo. Basta sa akin, kami, Pero bata namatay, 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I am not referring to the child. I am referring to the operation. Yung operation na pumalpak, nagtimaan yung bata. Hindi ko sinasabing shit yung bata.
shit yung operation. Shit happens Pero yung result ng operation. pinarusahan mo ba, sir, yung mga pulis? Uy, iniimbestigahan yun at nagkakaso yung mga pulis na involved. Pinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko, hindi ko maalala. Yun ang tanong Ang tanong ng marami, napaka-heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang binisita yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal na mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala akong pakialam, ano pakialam ko? Chief PNP ako. After mag-retire ako, may retirement ako, bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Kasi kung hindi natin gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na addict. Pero Hindi mo pigilan yan. Dahil ang droga, grabing kalat ng droga. Pero ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Duterte, ay actually ang biggest drug protector. Andiyan na naman, naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako hindi naman naniwala. Paano yung mga dokumentong Huwag pinalabas hayaan niya? mo. May BPI Julia Huwag mo Vargas. pansinin dito. Wala, Okay. ayaw ko pag-usapan yung kasing tao na yan. Wala, nabubuisit ako. Ay, alam mo, pasensya na kayo, mahirap pong hindi konti tumawa pag si Senator ang karap. Kasi ganun po kayo sa issue. Eto, malaki today. Si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Anong reaction mo doon? Go ahead kung anong gusto na. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila yung ICC, sige lang. Go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Kung talaga bang may jurisdiction ng ICC dito. Very clear yan. Oo. Very clear yan na yung kanila ginawa na hingi nila ng permiso, yung prosecutor, paghingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, very clear, wala sa jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Pero tatalo lang sila dahil tatlo ang bumoto for, dalawa lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Ngayon, Senator, nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala Sinabi ko mo may natanggap ka, hindi mo May tinignan. tawag May sa tawag? opisina. Oh. Ganun, Pero bakit ko sa entertainin? That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction over us. Kapag entertaining ko sila, umalis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. Leave us alone. We can do our job here. May lumabas na dokumento na allegedly isa kayo sa 4 na suspects doon sa Duterte drug war na ipinalabas. Once again, nung paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes sa X. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago. Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, teka lang. So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto mo. So, kasi gusto mo si malaman? Laila de Lima, ang lakas ng loob, nagpahuli. Ito tanong ko. Ibig mo Sa sabihin- totoo lang, ibig mo- nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Hindi. Bakit ako magsisisi? Pero kung ngayon pinaninindigan nyo na si Laila de Lima, talagang That tumanggap ng time drug kasi nung pinail yung kaso, mabigat yung mga testimonya ang binigay ng mga witnesses. But do you believe now they were wrong? Lahat sila, they recanted. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga,
siya ang tinuturo. O ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang andyan tanong ko, yun. dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-aabuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Pang-abuso kung walang warrant of arrest. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may warrant of arrest siya. So anong abuso na Walang abuso yun, That not was legal. convicted. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. So anong pang-abuso na ginawa ng administrasyon ang doon? tanong ko, 7 years, no conviction? Regardless, kung pag magsabi ka ng abuso, yung You Yung ginawa is you don't beyond the see law. it as a political vindictiveness on the part of the former president? bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Oh. Lumabas, wala Porke pala. Nag-recant nga lahat. Nag-recant nga sila, hayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances now. Oh, wala na si Duterte. Ginamit sila, yung mga tao na yan. So You really Iba. tanong ko lang, you believe until today, drug protector si Laila De Lima? You believe it? wala akong sinasabing I believe na Okay. drug protector siya. Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ, bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika doon, Karen. Walang politika. Okay, sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Bakit hindi magkakabayo rito? May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No, it was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti at kinalimutan mo yung pangkalahatan ng napakalaking magandang idinulot ng war on drugs. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? malala. Tanungin mo, barangay kapitan, punta ka. Punta ka doon sa ground. Tanungin mo mga barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala na problema. Halos lahat magsasabi sa iyo na hindi nga natin tinatanong lalapit sa atin, magsusumbong. Okay. Sir, andyan na naman sila, sir, nagkakalat na naman, noon nagsipaglayasan yan. So, mas Nagsipagtago. malala ngayon. Ngayon, andyan na naman, parang candy na naman na binibinta yung drug sa kalsada. Eto, maiba. Kasi kukuha na tayo ng tanong dito. Pero may gusto ko tanong sa iyo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa. Ang author ng Oplan Tokang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang, galit, o kaya sabihin mo, cruel. Cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga taong naglalapastangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan niyo? Hindi man ako actually lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after maka-enkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta ka agad ako ng simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako mamamatay. Nagbabarilan kami. Alangan naman i-offer ko yung katawan ko, pamatay ako, paano lang pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law enforcers. We have to enforce the law. So,
Davao Death Squad. Kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbero, no? Biro ba yun? Ay, sus, klaro naman ang bero. Eh, So, tingnan mo yung succeeding, huwag ka mag-concentrate doon sa pagsabi ng gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, makikita mo talaga biro yung ginawa niya. Ako, kasabang kamera, humarap ko sa kamera, fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implemental ng batas sa paggira, mga enkwentro sa mga kriminal, na mga NPA, na mga extremist, na mga Southern Philippines extremist, may napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Hindi ako ganyan. alright. Okay, pumili na kayo. Huwag sumilip, bigay sa akin. Okay. Quickly ha. Fast tayo. Anong masasabi nyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung Sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Kung ginamit nila yan, gamitin lang at i-justify lang. May kuha naman na nag-imbestiga. So, paimbestigan mo sa kuha kung mayroong mga pagkakamali. Kuha will determine everything and they will be the ones to recommend the filing of the case. Kung Oo. meron. So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagpupukus? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala niyo? Maraming Piatos dyan sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Okay. Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na not-existent yung tao diyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para it's intelligence Okay. operations, Alright. confidential operations. To hide the identity of that person, they can assume nom de guerre, they can assume their codename. Pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong, Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Sige, Davao. you got me there. Okay, Yes. next question. Talaga si Senator. Okay, anong pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Dati nag-iibigan, nagmamangalan, Marcos Duterte. Because of greed, of power. Gusto Really? Sino ang greedy? Gusto ng do not let me identify. Basta merong tao nandiyan sa Uniteam na gustong Sino na nga? gustong magpapatuloy sa power at gustong hawakan ang Pilipinas, kaya ginigiba ang magiging next president. So itago mo sa pangalan. Ha? Ano yung pangalan? Itago mo. Lakos. Sige. Okay, sunod. Diyos ko. Ano ba to? Okay, next. Sa inyong pananaw, maituturing bang pork barrel ang akap? Kung yan ay ginamit ng mga congressman at para pamulitika, parang pork barrel na rin yan. Pero actually, yung pagkagawa niyan, it's not pork barrel. Kasi legal yan. Ang sabi nga ng Supreme Court is yung mga pork barrel is ayun yung mga sige lang. Okay. Isipin ko ba, Lalabas yan. yung pagkatapos lumabas yung Okay. yung batas. Post legislation. Yeah, PDAF kasi ang binawal ng Korte Suprema. Yun. Alright, but wait. Ang tanong ko, kasi kapag nanalo kayo, meron kayong akap eh. Per senator, baka 250 million yun. Hindi ko nga tanggapin yun kung ibigay sa akin. Di mo tatanggapin. Hindi ko tanggapin dahil umayaw nga ako niyan eh. Inupos ko yan. Kasi alam ko nga gagamitin yan pamulitika ngayong eleksyon. Kaya hindi ko tatanggapin kung meron man. Bakit ko tatanggapin? Kung meron mo para sa akin, sabihan mo yung DSWD, kayo nang bahala dyan, ibigay nyo kung sinong dapat bigyan. Hindi ako makikialam dahil labag sa kalooban ko. Okay Dahil kayo, sir. magagamit na. Di, bagong lance ako, busog na busog ako, Okay, kaya okay. nag-burp ako. Nag-alala ako. Okay. Next. So, hindi nyo tatanggapin. Sunod, sir. Ito, puro ganun lang ang pinili. Okay, pabor ka ba na gawing legal ang divorce? Hindi. Bakit?
ako'y, pasensya na ha, alam ko mga pro-divorce kayo ha. Bakit mo naman nasabihin? Bahala ko sinong pro-divorce niya, basta ako. oh. I am a devout Catholic. Hindi, sa church kasi, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao yung pinagsama ng Panginoon. Yung May annulment, di ba ganun din yun? Meron namang annulment. O, pwede nyo gawin yan. Pero yung divorce, ayoko. Ayaw mo. Ayoko. Okay, next. Pasensya na ha. Oh, wait, bago yan. Ah. Bumoto ka laban muna doon sa doon sa sexuality bill. Yung adolescent sexuality bill. Ngayon sa Senado. Oo. Hindi totoong may salitang, forgive me for saying it, walang salitang masturbate doon sa actual bill. Wala nga, pero kasi nandoon yung mga terms doon na international standard. At pag sinabi mo yung international standard, European standard, at punta ka sa anong mga educational program na patungkol dyan na inintroduce ng mga Europeans, di ba nandoon yan? Kaya Okay. worried ang mga parents. Eh tayo naman isa, sino bang gustong ang mga anak natin? That's a no-no sa ating kultura bilang Pilipino. Kahit na anak ko na lalaki, gusto ko siya maging sexually mature or sexually educated siya. Let him experience it for himself. Hindi ko pwedeng turuan. Hindi ko pwedeng turuan. Kaya nga maraming teenage pregnancy, they're uneducated. Depende yan. Kung ikaw, parents, pinabayaan mo yung anak mo, yun na. Pero kung hindi ka pabaya sa anak mo, hindi siya mangyari yan. Okay. Ako, close guarding ako sa mga anak ko eh. Okay, Oo. close guarding. Oo. Sayang kulang ang oras natin, hindi po ito head start na 1 oras. Pero bakit kayo dapat mahalal muli? Nanliligaw kayo ngayon sa mga botante for a second Senate term. 6 more years. Bakit? Bakit dapat nandun si Bato de la Rosa? Pakahirap na tanong yan, no? Masyado self-serving na tanong yan eh. Bakit? Ba't ka kailangan sa Senado, sir? With my wealth of experience sa law enforcement and with my pinanggalingan ko na talagang dirt poor, hirap na hirap, ako napakadaling mag-connect sa pinakamahirap na tao sa ating komunidad at ako napakadaling umintindi sa kapulisan, sa lahat ng law enforcement agency, lahat ng military uniform personnel, ako napakadaling makaintindi sa sitwasyon. Ako alam ko kung sila ay gumagawa ng tama or sila ay gumagawa ng pang-abuso because I've been there, done that, and I know everything about the organization. So yan ang pinaka-importante at saka ang pinaka-importante. Hindi ko sinasabi yung ibang kandidato ay hindi malinis ang puso. I am claiming na ako ang may pinakamalinis na puso. Bahala na kung i-dispute nila, basta I believe. Huwag na natin gamitin yung pinakamalinis na puso. Ako ang may napakalinis na puso na senador. Ako, napakalinis na puso ko. Wala akong ibang intensyon kundi magserbisyo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.